Dalawang salita ang bumasag sa tahimik at masayang umaga ni Maricela. Dalawang salita na nakasulat sa makapal at mamahaling papel na nanginginig niyang hawak ngayon. Notice demolition. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga daliri paakyat sa kanyang mga braso. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Sa isang iglap, ang amoy ng fabric conditioner at ang mahinang huni ng mga ibon sa hardin ng tahanan ng pag-asa ay napalitan ng pait at takot. Ang tahanan ang kanilang tahanan gigibain. Kanina lang, ang lahat ay perpekto. Kanina lang, habang isinasampay niya ang mga puting kumot sa likod bahay, sinasabayan niya sa pagkanta ang lumang kundiman na tumutugtog mula sa radyo ni Mang Tonyo. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat, at ang bawat sampay niya sa panali ay may kasamang ngiti. Sela, anak, dahan-dahan lang at baka mapigtas iyang sampayan, sabi ni Lola Remedios mula sa silyang tumba-tumba nito sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga mata ng matanda ay may kunot na sa paligid, ngunit puno pa rin ito ng sigla at pagmamahal. Ay nako, Remedios, mas matibay pa sa relasyon ninyo ni Anluwagi ang sampayang iyan, biro naman ni Mang Tonyo, na nagkukumpuni ng isang sirang paa ng lamesa. Humalakhak ang iba pang mga lolo at lola na nakapaligid, at ang tawa nila ay musika sa pandinig ni Sela. Ito ang kanyang mundo. Hindi ito isang marangyang mundo na puno ng salapi, pero ito ay isang mundong puno ng yaman na hindi kayang bilhin, ang init ng pagmamahal, ang halakhak na walang halong pagkukunwari, ang mga yakap na nagpapagaan sa anumang pagod. Mula nang maulila siya 15 taon na ang nakalipas, ang tahanan ng pag-asa ang naging kanlungan niya. Ang mga residente nito, na pinaglilingkuran niya bilang tagalaba, ang naging pamilya niya. Kaya naman ang papel na hawak niya ngayon ay hindi lang isang notice. Isa itong hatol na kamatayan para sa lahat ng kanyang pinahahalagahan. Paumanhin po, pero pinal na po ang desisyon, sabi ng lalaking nakabarong na nag-abot ng dokumento. Ang boses nito ay kasing lamig ng bakal, walang bakas ng anumang emosyon. Ang Sandoval Holdings Inc. na po ang may-ari ng lupang ito. May 30 araw po kayo para lisanin ang lugar. Nakita ni Sela ang gulat at takot sa mga mata ng kanyang mga lolo at lola. Nakita niya kung paano hinawakan ni Lola Remedios ang dibdib nito, kung paano napayuko si Mang Tonyo na tila nabalian ng paninindigan. Sa sandaling iyon, isang nag-aalab na galit ang pumalit sa takot sa puso ni Sela. Hindi. Hindi siya papayag. Nasaan sila? Nasaan ang mga taong yan? Tanong niya sa lalaking nakabarong. Nasa site po sila, sa may bukana, tinitingnan ang plano di. Hindi na niya pinatapos ang lalaki. Binitawan niya ang dokumento sa isang mesa at walang sabi-sabing tumakbo. Ang tanging nadampot niya sa kanyang pagmamadali ay ang balde ng tubig na pinagbabaran niya ng mga dekolor na damit kanina. Dala-dala niya ito, hindi niya alam kung bakit, habang mabilis niyang tinatahak ang daan palabas ng tahanan. Kumakalabog ang kanyang puso, hindi dahil sa pagod, kundi sa galit. Mula sa malayo, natanaw niya sila. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit, nakatayo sa paligid ng isang itim at makintab na kotse. Nakalatag sa hood ng sasakyan ang isang malaking blueprint. Isa sa kanila ang nakatalikod sa kanya, matangkad, malapad ang balikat, at tila nag-uutos sa lahat. Siya siguro ang pinuno. Siya ang Sandoval na iyon. Hoy, sigaw ni Sela habang papalapit, basag ang kanyang boses. Lumingon ang lahat sa kanya, may pagtataka sa kanilang mga mukha. Ngunit ang lalaking matangkad ay nanatiling nakatalikod, tila hindi siya narinig. Hoy, sabi, ulit ni Sela, mas malakas ngayon. Sa wakas, dahan-dahan itong humarap. At natigilan si Sela. Kung hindi lang puno ng galit ang kanyang puso, baka namangha pa siya. Ang lalaki ay may matikas na tindig, matangos na ilong, at mga matang kasing itim at lalim ng gabi. Ngunit ang mga matang iyon ay malamig. Walang buhay. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang dumi na napadpad sa mamahalin nitong sapatos. Yes, miss? Can we help you? Tanong nito. Ang boses niya ay malalim, ngunit may halong inis at pagmamataas. Anong karapatan ninyong paalisin kami? Halos pasigaw na sabi ni Sela, nanginginig ang buong katawan. Itinuro niya ang tahanan. Hindi iyan basta lupa lang. Hindi iyan basta gusali. May mga nakatira dyan. Mga matatandang wala ng ibang mapupuntahan. Buhay nila ang nakataya dito.
Isang malamig na ngisi ang sumilay sa labi ng lalaki. This is business decision, miss. Nothing personal. Nothing personal, di makapaniwalang sagot ni Sela. Para sa inyo, negosyo lang ito. Pera. Paano ninyo nasasabi yan habang sinisira ninyo ang buhay ng maraming tao? I don't have time for this drama. Tatalikod na sana ito nang hindi na napigilan ni Sela ang sarili. Wala kang puso, sigaw niya, at sa sobrang gigil ay iwinasiwas niya ang kanyang kamay. At doon nangyari ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Hindi niya sinasadya. Ang hawakan ng balde ay madulas dahil sa pawis ng kanyang kamay. Sa pagwasiwas niya, lumipad ito mula sa kanyang pagkakahawak. Ang lahat ay tila nag-slow motion. Nakita ni Sela ang pagtilapo ng balde sa ere, ang pagsaboy ng maruming tubig na may bula pa ng sabon, at ang pagbagsak nito, lahat ng laman, sa dibdib ng lalaki. Kasplat! Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang malinis at kulay abo nitong suit na sigurado ay libo-libo ang halaga ay basang-basa na ngayon. May mga piraso pa ng dekolor na medyas na dumikit sa kanyang dibdib. Dahan-dahang tumingin ang lalaki mula sa kanyang nabasang damit paakyat sa mga mata ni Sela. Nawala na ang pagmamataas sa mukha nito. Ang pumalit ay isang nag-aapoy na galit na kaya kang tupukin ng buhay. Ang kanyang mga panga ay nagtagis, at ang mga mata niyang malamig kanina ay nagbabaga na ngayon. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Anya sa isang boses na mababa at puno ng panganib. Napaatras si Sela. Ngayon lang niya napagtanto ang kanyang nagawa. Ang tapang niya kanina ay unti-unting nauwi sa takot. Huminga ng malalim ang lalaki, tila pinipigilan ang sarili na sumabog. Isang assistant ang dalidaling nag-abot ng panyo, ngunit marahas niya itong iwinaksi. Lumapit siya kay Sela, bawat hakbang ay mabigat at may banta. Napako si Sela sa kanyang kinatatayuan, hindi makagalaw. Isang hamak na tagalaba, sabi nito, ang bawat salita ay puno ng lason. Sino ka para harapin ako ng ganito? Sino ka para sirain ang araw ko? Wala kang halaga. Wala kang kwenta. Bawat salita ay parang sampal. Naramdaman ni Sela ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumagot, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Inaasahan na niyang tatawag ito ng pulis. Inaasahan na niyang kakasuhan siya. Iyon ang nararapat sa ginawa niya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng panunumbat, biglang nagbago ang anyo ng mga mata nito. Ang galit ay napalitan ng isang kakaibang tingin, isang tinging tila may kinakalkula, may pinaplano. Tiningnan nito si Sela, pagkatapos ay ang tahanan ng pag-asa sa likod niya, at muling ibinalik ang tingin sa kanya. Isang nakakabiglang ideya ang tila pumasok sa isip nito. Napangisi ito, ngunit hindi ito isang masayang ngisi. Ito ay isang ngisi ng isang taong may nakitang solusyon sa isang problema, at si Sela ang kasangkapan. Umatras ito ng isang hakbang at inayos ang kwelyo ng nabasa nitong polo. Gusto mong mailigtas ang lugar na to? Tanong nito, ang boses ay kalmado na ngunit mas nakakatakot kaysa kanina. Tumango lang si Sela, litong-lito. Ang ngisi ng lalaki ay lalong lumawak. Simple lang, anito. Pakasalan mo ako. Pakasalan mo ako. Ang apat na salitang iyon ay umalinggaw-ngao sa isip ni Sela na parang isang basag na kampana. Pakiramdam niya ay nabibingi siya. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot, at ang tanging gumagalaw ay ang mapanuksong ngisi sa mga labi ni Gabriel Sandoval. Tiningnan niya ang mga lalaking kasama nito. Ang kaninang pagtataka sa kanilang mga mukha ay napalitan ng pagkabigla, hindi makapaniwala sa narinig mula sa kanilang Natahimik ang lahat, naghihintay sa kanyang sagot. Ano ang isasagot niya? Hindi. Baliw na ba ang lalaking ito? Ano? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Bingi ka ba? Sagot ni Gabriel, bumalik na ang pagkasuplado sa kanyang boses. Ang sabi ko, pakasalan mo ako. 1 taon. Isang peking kasal. Pagkatapos ng 1 taon, malaya ka na, at ang tahanan ng pag-asa ay mananatiling nakatayo. Isang simpleng business transaction. Pumayag ka, ligtas ang tahanan ninyo. Tumanggi ka, at bukas na bukas din, sisimulan ng mga bulldozer ang pagwasak sa lahat ng pinahahalagahan mo. Bawat salita ay tila patalim na tumatarok sa kanyang puso. Ginamit nito ang tahanan.
Ginamit nito ang pagmamahal niya sa mga matatanda bilang panabla sa kanya. Isa itong blackmail. Isang marumi at walang pusong blackmail. Naramdaman niya ang muling pag-akyat ng galit, ngunit kasabay nito ay ang matinding bigat ng kawalan ng pag-asa. Anong laban niya? Sino ba siya? Isa lang siyang hamak na tagalaba. At ang kaharap niya ay isang makapangyarihang sihi na kayang bilhin at sirain ang lahat sa isang pitik lang ng mga daliri. Hindi na niya hinintay ang isa pa nitong salita. Tumalikod siya at tumakbo. Walang lingon likod. Tumakbo siya pabalik sa lugar kung saan siya ligtas. Tumakbo siya pabalik sa tahanan. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa kanyang maliit na kwarto. Basta na lang niya naramdaman na nakasandal na siya sa nakasarang pinto. Habol ang kanyang hininga, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang liwanag ng buwan ay sumisilip mula sa maliit na bintana. Ang isip niya ay isang malaking gulo. Kinuha niya ang isang kupas na larawan mula sa ibabaw ng kanyang maliit na aparador. Larawan ng kanyang nanay at tatay na nakangiti. Ang mga ngiting iyon ang nagsilbing gabay niya sa loob ng maraming taon. Nay! Taip bulong niya sa hangin. Anong gagawin ko? Baliw na po ba ang lahat? Ikinulong niya ang mukha sa kanyang mga palad. Para iligtas ang pamilya ko dito, kailangan kong itali ang sarili ko sa isang demonyo. Ito na po ba ang parusa sa ginawa ko kanina? Isang pagkakamali lang, pero ang kapalit ay ang buong pagkatao ko. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Ang alok ni Gabriel ay isang bitad. Ngunit ang pagtanggi dito ay nangangahulugan ng katapusan ng tahanan. Saan pupunta si Lola Remedios? Si Mang Tonyo. Ang lahat ng mga matatandang itinuring na niyang pamilya. Ang maisip pa lang na mawawalan sila ng tirahan ay mas masakit pa kaysa sa anumang kahihiyan o sakripisyong hihilingin sa kanya. Kinaumagahan, natagpuan siya ni Lola Remedios sa hardin, nakaupo sa isang bangkong bato, tulala at maputla. Hindi na siya nagulat. Tila alam ng matanda ang lahat ng bagay kahit hindi mo sabihin. Umupo si Lola Remedios sa tabi niya, hindi nagsasalita. Hinayaan lang siya nitong damhin ang katahimikan ng umaga. Maya-maya, nagsalita ito sa mahinang boses. Ang buhay, Sela, ay parang isang madilim na kuweba, panimula ng matanda. Minsan, natatakot tayong pumasok dahil hindi natin alam kung ano ang nasa loob. May mga halimaw ba? May mga bangin ba? Pero minsan, anak, kailangan nating lakasan ang ating loob na pumasok sa dilim, dahil doon lang natin matatagpuan ang liwanag sa kabilang dulo. Tumingin si Sela kay Lola Remedios, naguguluhan. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang balat nito ay kulubot na, ngunit ang hawak nito ay puno ng init at tibay. Hindi ko alam kung ano ang bumabagabag sa'yo, apo. Pero nakikita ko sa mga mata mo na hindi ito isang simpleng problema. Ano man yan, tandaan mo, ang sakripisyong ginawa dahil sa pagmamahal ay hindi kailanman isang pagkatalo. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Sela. Sakripisyo. Pagmamahal. Liwanag sa gitna ng dilim. Bigla, ang nakakabaliw na alok ni Gabriel ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi ito isang parusa. Isa itong pagsubok. Isang paraan. Ang madilim na kuweba na kailangan niyang pasukin para mailigtas ang kanyang pamilya. Nang hapong iyon, tinawagan niya ang numerong nasa calling card na iniwan ng assistant ni Gabriel. Kinabukasan, pinapunta siya sa opisina nito. Ang gusali ng Sandoval Holdings Inc. ay isang tore ng salamin at bakal na tila umabot sa langit. Bawat sulok ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ang opisina ni Gabriel ay nasa pinakatuktok. Malawak ito, minimalist at napakalamig. Ang tanging dekorasyon ay isang malaking abstract painting sa pader na hindi maintindihan ni Sela. Nakatayo si Gabriel malapit sa bintanang salamin, nakatalikod sa kanya, habang tinitingnan ang buong syudad sa ibaba na parang isang haring nagmamasid sa kanyang kaharian. Isang lalaking nasa mid-negatibo 40 na ipinakilala bilang si Attorney Diaz, ang humarap sa kanya. Miss Reyes, sabi ng abogado sa isang walang emosyong boses. Inilatag nito sa malaking lamisang gawa sa mahogany ang isang makapal na dokumento. Ito ang kasunduan. Isang taong marriage contract. Basahin mong mabuti.
Umupo si Sela. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina. Bawat ay tila isang kadena na pumupulupot sa kanya. Clause 4, Confidentiality. Walang sinuman, maliban sa mga taong sangkot, ang dapat makaalam sa tunay na kalagayan ng kasal. Clause 7, No emotional or physical intimacy. Ang pagsasama ay sa pangalan lamang. Maninirahan sa iisang bubong ngunit magkahiwalay ng silid. Clause 9, Financial compensation. Walang anumang financial claim si Maricela Reyes sa yaman ni Gabriel Sandoval pagkatapos ng kontrata, maliban sa paglilipat ng titulo ng lupa ng tahanan ng Pag-asa sa pangalan ng isang foundation na itatayo. Clause 12, Fixed termination. Ang kasal ay otomatikong mawawalang bisa eksakto 1 taon mula sa petsa ng pagpirma. Pakiramdam ni Sela ay nasusuka siya. Ito ay hindi isang kontrata ng kasal. Ito ay isang kontrata ng pagbenta. Ibinenta niya ang kanyang sarili, ang kanyang kalayaan, ang kanyang dangal, kapalit ng isang pirasong lupa. Naintindihan mo ba ang lahat, Miss Reyes? Tanong ni Attorney Diaz. Tumingin si Sela kay Gabriel, na ngayon ay nakaharap na sa kanya, nakasandal sa bintana, at walang mababakas na emosyon sa mukha. Naghihintay. Huminga ng malalim si Sela. Naalala niya ang mukha ni Lola Remedios. Naalala niya ang halakhak ni Mang Tonyo. Naalala niya ang lahat ng mga matatandang nagbigay sa kanya ng pamilya. Para sa kanila. Gagawin niya ito para sa kanila. Kinuha niya ang mamahaling pluma na nasa ibabaw ng mesa. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng desisyon na gagawin niya. Dinala niya ang dulo ng pluma sa linya sa ibabaw ng kanyang pangalan. Nanginginig ang kamay niya, ngunit itinuloy niya. Sa bawat kurba ng kanyang pirma, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng isang piraso ng kanyang sarili. Nang matapos siya, binitawan niya ang pluma. Tapos na. Nakapirma na siya. Tumayo si Attorney Diaz at kinuha ang mga dokumento. Congratulations, sabi nito nang walang kasinseru-sinseridad. Lumabas ito ng opisina, naiwan silang dalawa ni Gabriel sa nakabibinging katahimikan. Lumapit si Gabriel sa mesa. Mula sa kanyang bulsa, kumuha ito ng isang susi at walang seremonyang inilapag iyon sa harap ni Sela. Lumipat ka na sa bahay ko. Bukas na bukas din, utos nito, ang boses ay malamig at dominante. Kinuha ni Sela ang susi. Malamig din ito, katulad ng may-ari. Nang akmang tatayo na siya para umalis, muling nagsalita si Gabriel na nagpatigil sa kanya. At isa pa, sabi nito, ang mga mata ay nagbabala. Walang sinuman ang dapat makaalam na peke ito. Mula ngayon, sa mata ng lahat, ako ang asawa mo. Kinabukasan, parang isang magnanakaw na kumikilos sa sarili niyang tahanan si Sela. Maaga siyang gumising, bago pa man tumilaok ang mga manok ni Mang Tonyo. Dahan-dahan niyang inilagay ang iilan niyang damit sa isang luma, ngunit matibay na bag na bigay pa ng kanyang ina. Ang bawat damit na kanyang itinitiklop ay may kasamang alaala, isang piraso ng buhay niya sa tahanan ng Pag-asa. Hindi niya kayang magpaalam. Paano niya sasabihin sa mga taong pamilya na ang turing niya ay aalis siya para mag-asawa? At sa lalaki pa na muntik ng sumira sa kanilang mga buhay? Isang malaking kasinungalingan iyon na hindi niya kayang bigkasin. Kaya naman sa isang pirasong papel, nagsulat na lang siya. Lola, Mang Tonyo, mga mahal ko. Kailangan ko lang pong umalis sandali. May mahalaga lang po akong aasikasuhin. Huwag po kayong mag-alala. Babalik po ako. Mahal na mahal ko kayo. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng unan ni Lola Remedios. Bago siya tuluyang umalis, kinuha niya ang isang maliit at medyo luma ng unan mula sa kanyang kama, niyakap ito ng mahigpit, at isiniksik sa kanyang bag ito ang magiging piraso ng tahanan na dala-dala niya sa kanyang pag-alis. Isang itim na kotse na hindi pamilyar ang naghihintay sa kanya sa labas ng gate. Ang driver, na nakasuot ng uniforme, ay magalang na kinuha ang kanyang bag at pinagbuksan siya ng pinto. Habang papasok, napasulyap si Sela sa huling pagkakataon sa tahanan ng Pag-asa. Mula sa bintana ng kusina, natanaw niya ang anino ni Lola Remedios na nagsisimula ng magtimpla ng kape. Isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang biyahe ay nagdala sa kanya sa isang bahagi ng syudad na sa mga pelikula lang niya nakikita. Mga nagtataasang gusali, malalawak na kalsada, at mga bahay na mas mukha pang palasyo.
Huminto sila sa harap ng isang napakataas na gate na bakal. Bumukas ito ng kusa at pumasok sila sa isang mahabang driveway na napapaligiran ng perpektong pagkakagupit ng mga halaman. Sa dulo nito, tumambad sa kanya ang isang modernong mansyon, isang kahon ng salamin, semento at bakal. Malaki ito, marangya, ngunit walang kaluluwa. Tila isang museo na bawal hawakan ang kahit na ano. Ito ang palasyo ng yelo. Bumaba siya ng kotse, bitbit ang kanyang bag pakiramdam niya. Ang luma niyang bag ay isang maliit na bangkang papel na napadpad sa gitna ng malawak at naggangalit na karagatan. Sinalubong siya ng isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng malinis na uniforme. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Manang Lolit, ang head house helper, magalang na sabi nito. May pagtataka sa mga mata ng matanda habang tinitingnan siya, ngunit pilit itong ngumiti. Tuloy po kayo. Pumasok si Sela at ang una niyang naramdaman ay ang lamig. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab at ang mga dingding ay kulay abo. Kakaunti ang gamit, isang mahabang sofa, isang glass table at mga ilaw na kakaiba ang disenyo. Ang tanging amoy sa hangin ay amoy ng panlinis. Walang amoy na nilulutong pagkain, walang amoy ng kape, walang amoy ng buhay. Ang katahimikan ay nakabibingi. Nasa dining area po si Sir Gabriel. Hinihintay na po kayo para sa hapunan, sabi ni Manang Lolit. Hapunan? Tumingin si Sela sa malaking orasan sa dingding. 6:00 pa lang ng gabi. Sa tahanan, ang oras na ito ay kasagsagan ng kwentuhan at tawanan. Dito, tila isang formal na ritual ang pagkain. Dinala siya ni Manang Lolit sa isang mahabang lamesa na kayang upuan ng 20 tao. Sa magkabilang dulo nito, may nakahandang plato. Sa isang dulo, nakaupo si Gabriel, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Ni hindi ito nag-abalang tumingin nang dumating siya. Umupo ka, utos nito, ang mga mata ay nasa papel pa rin. Umupo si Sela sa kabilang dulo, mga 10 silya ang pagitan nila. Nagsimulang maghain ang mga katulong. Ang pagkain ay mukhang mamahalin, steak, pasta na may kakaibang sarsa, at isang salad na hindi pamilyar sa kanya ang mga dahon. Ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang kalansing ng kanilang mga kubyertos. Sinubukan niyang kumain, ngunit tila may malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat subo ay walang lasa. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Pinagmamasdan niya si Gabriel sa kabilang dulo. Kumakain ito na parang isang makina, walang emosyon, walang gana, tila isang obligasyon lang na kailangang tapusin. Pagkatapos ng walang katapusang hapunan, nauna itong tumayo. Sumunod ka, sabi nito. Dinala siya ni Gabriel sa ikalawang palapag, sa isang mahabang pasilyo na may maraming pinto. Huminto ito sa harap ng isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ito ang kwarto mo, sabi nito. Ang kwarto ko ay nasa kabilang dulo. Huwag kang papasok doon maliban kung may emergency. Tumango lang si Sela. Binuksan nito ang pinto. Tumambad sa kanya ang isang silid na mas malaki pa sa sala ng tahanan ng Pag-asa. May isang king-sized bed sa gitna, sariling banyo, at isang walk-in closet na walang laman. Maganda ito, ngunit malamig at impersonal, parang isang kwarto sa isang mamahaling hotel. Sumandal si Gabriel sa hamba ng pinto, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. May mga patakaran tayo, Maricela. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa buo niyang pangalan. Una, ang napag-usapan na natin. Magkahiwalay tayo ng kwarto. Pangalawa, walang personal na tanong. Hindi ako interesado sa buhay mo at siguradong hindi ka rin dapat maging interesado sa buhay ko. Pangatlo, kapag nasa labas tayo, kapag may ibang tao, tayo ay isang masayang mag-asawa. Tatawagin mo akong gabi, ingitian mo ako, at aarte kang mahal mo ako. Malinaw. Tumango ulit si Sela. Ang mga salita ay tila mga panali na lalong humihigpit sa kanya. At ang pinakamahalaga sa lahat, dagdag nito, ang mga mata ay tila tumatago sa kanya. Huwag na huwag kang magkakamaling mahulog sa akin. Isa lang itong kontrata. 1 taon. Pagkatapos nito, tapos na tayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sa pagkakataong ito, nag-ipon ng lakas si Sela para magsalita. Opo, yun na Sandoval. Malinaw na malinaw po, sabi niya, idiniin ang T.A. Sandoval, para ipakitang naiintindihan niya ang distansya na gusto nito.
Isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita ni Sela sa mukha ni Gabriel bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng mga mamahalin nitong sapatos ay umalingaw sa tahimik na pasilyo. Naiwan si Sela sa gitna ng malaking kwarto. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, at doon na siya tuluyang napahagulgol. Umiyak siya ng tahimik, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para walang makarinig. Umiyak siya para sa sarili niya, para sa kalayaang ipinagpalit niya, para sa tahanang iniwan niya. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang maliit na unan. Niyakap niya ito ng sobrang higpit, inaamoy ang pamilyar na amoy ng tahanan, ang tanging bagay na nag-ugnay sa kanyang tunay na mundo. Nahiga siya sa malaki at malamig na kama, yakap-yakap ang unan, at naramdaman ang matinding pangungulila. Ngunit habang umiiyak, isang bagong damdamin ang unti-unting umusbong sa kanyang puso, pumalit sa sakit at takot. Determinasyon. Hindi. Hindi siya magpapatalo. Pumayag siya sa kasunduang ito para sa isang dahilan. At hindi niya hahayaang tapak-tapakan lang siya ng lalaking iyon. Hindi siya isang bagay na pagmamay-ari nito. May kondisyon din siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya, ang puso ay kumakalabog sa kaba, ngunit ang isip ay buo na. Lumabas siya ng kwarto at naglakad sa mahabang pasilyo, patungo sa silid ni Gabriel. Ang bawat hakbang ay isang paglaban sa takot. Huminto siya sa harap ng malaking pinto na gawa sa dark wood. Kumatok siya. Hindi malakas, hindi rin mahina. Sapat lang para marinig. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Gabriel, nakasuot na ng simpleng itim na t-shirt at pajama pants, ay tumingin sa kanya ng maihalong inis at pagtataka. Anong kailangan mo? Tumingin si Sela diretso sa mga mata nito. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit sinikap niyang maging matatag. May isa akong kondisyon. May isa akong kondisyon. Ang mga salitang iyon ni Maricela ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Gabriel habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa lugar na pinakaayaw niyang puntahan sa lahat. Tahanan ng Pag-asa. Ang pangalan pa lang ay nakakairita na. Isang kondisyon. Isang hamak na tagalaba, matapos siyang buhusan ng maruming tubig, ay nagkaroon pa ng lakas ng loob na bigyan siya ng kondisyon. At ang mas nakakainis pa, pumayag siya. Bisitahin mo ang tahanan ng Pag-asa, sabi nito noong gabing iyon, ang mga mata ay may bakas pa ng luha, ngunit may apoy ng determinasyon. Hindi bilang sisi. Bilang tao. Kahit isang beses lang. Isang malaking kalokohan. Isang pag-aaksaya ng kanyang sabado. Ngunit para matapos na ang usapan, para makuha na niya ang kailangan niya, ang peking asawa para sa peking kasal na magliligtas sa kanyang mana, pumayag siya. Ituring na lang niya itong bahagi ng bayad para sa serbisyo ng babae. 1 oras. Bibigyan niya ito ng 1 oras at pagkatapos ay tapos na. Iparada niya ang kanyang mamahaling European car sa labas ng gate na gawa sa kinakalawang na naero. Agad niyang naramdaman na hindi siya bagay sa lugar na ito. Ang suot niyang plansadong business attire ay tila sumisigaw sa gitna ng katahimikan at kasimplehan ng paligid. Ang amoy ng lupa at mga halaman ay hinaluan ng amoy ng lisol. Lumang kahoy. At pagkain. Nakatayo si Sela sa may pinto, naghihintay. Nakasuot ito ng simpleng duster na may mga bulaklak, ang buhok ay nakatirintas lang. Simple. Masyadong simple. Mabutit dumating ka, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. I only have an hour, malamig niyang sagot, tinitingnan ang kanyang relong nagkakahalaga ng higit pa sa buong lugar na ito. Hindi siya pinansin ni Sela. Sa halip, iginya siya nito papasok. Agad siyang sinalubong ng mga tingin. Mga tingin mula sa mga matatandang nakaupo sa mga silyang plastik sa hardin. Mga tinging puno ng kuryusidad at pagtataka. Naramdaman ni Gabriel ang pagkailang. Sanay siyang tinitingala, hindi tinititigan na parang isang kakaibang spesimen sa ilalim ng mikroskopyo. Dinala siya ni Sela sa isang covered area kung saan may ilang matatandang naglalaro ng dama. Isang babae ang lumapit sa kanila, may dalang 2 mangkok na umuusok pa. Tamang-tama ang dating inyo. Kaluluto lang ng arroz caldo, sabi ni Sela, inaabot sa kanya ang isang mangkok. Tiningnan ni Gabriel ang lugaw. May mga piraso ng manok, tinadtad na berdeng sibuyas, at isang hiwa ng itlog.
Ang amoy nito ay pamilyar. Ngunit ang isip niya ay sumisigaw. Siya. Si Gabriel Sandoval. Kakain ng lugaw sa isang plastik na mangkok. Hindi ako nagugutom, sabi niya, akmang ibabalik ang mangkok. Ngunit tiningnan siya ni Sela. Isang tingin na nagsasabing bahagi ito ng usapan. Bahagi ito ng kondisyon mo. Napabuntong hininga si Gabriel. Walang gana niyang kinuha ang kutsara at sumubo. Inaasahan niyang ang lasa nito ay matabang at ordinaryo. Ngunit sa pagdampi nito sa kanyang dila, isang hindi inaasahang init ang kumalat sa kanyang dibdib. Ang lasa ng luya at manok ay naghatid ng isang malabong alaala, isang alaalang hindi na niya matukoy kung saan o kailan. Napasubo siya ulit at sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa napilitan siya. Pinilit niyang iwasan ang mga tao. Tumayo siya sa isang sulok, nagkukunwaring abala sa kanyang cellphone, ngunit walang signal. Lalo siyang nairita. Mukhang naliligaw ka, iho, sabi ng isang boses sa kanyang tabi. Isang matandang lalaki, payat at nakangiti, ang lumapit sa kanya. Ito si Mang Tonyo. Hindi sumagot si Gabriel. Ako si Tonyo, pagpapakilala nito, inilahad ang isang kamay na magaspang at may mga kalyo. Alanganing tiningnan ni Gabriel ang kamay bago niya ito tinanggap ng mabilis at walang gana. Gabriel, maikli niyang sagot. Ah, Gabriel. Anghel, nakangiting sabi ni Mang Tonyo. Bagay. Mukha kang ang anghel na napadpad sa lupa. Hindi alam ni Gabriel kung paano sasagutin iyon. Sarkasmo ba iyon o sinsero ang matanda? Itinuro ni Mang Tonyo ang isang silyang tumba-tumba na yari sa yanto. Tingnan mo iyan, sabi nito. Ako ang gumawa niyan. Para sa asawa ko, si Elena. Paborito niyang umupo dyan tuwing hapon habang nagkakape. Kahit noong wala na siya, dyan pa rin ako umuupo. Para kaming magkausap pa rin. Tiningnan ni Gabriel ang upuan. Luma na ito at may mga bahaging medyo pudpud na, ngunit matibay pa rin. Sa isang iglap, hindi niya ito nakita bilang isang simpleng upuan. Nakita niya ito bilang isang sisidlan ng mga alaala, isang testamento ng pag-ibig. Isang konsepto na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang mga bagay, iho, nagkakaroon lang ng halaga dahil sa mga taong gumagamit nito, patuloy ni Mang Tonyo. Katulad ng bahay na ito. Para sa iba, isa lang itong lumang gusali. Pero para sa amin, ito ang huli naming tahanan. May kung anong kumurot sa puso ni Gabriel. Hindi niya ito pinansin. Maya-maya pa, lumapit si Sela. Tara, sabi nito. May ipapakilala ako sa iyo. Ayaw man niya, sumunod pa rin si Gabriel. Dinala siya ni Sela sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Doon, sa isang silyang tumba-tumba, ang mismong silyang ikinukwento ni Mang Tonyo, ay nakaupo ang isang matandang babae. Ang buhok nito ay puting-puti na, at ang balat ay kulubot na, ngunit ang mga mata nito ay may taglay na kakaibang talas at karunungan. Lola Remedios, si Gabriel po, sabi ni Sela sa malambing na boses. Dahan-dahang itinuon ni Lola Remedios ang tingin kay Gabriel. Hindi ito isang tinging mapanghusga. Isa itong tinging tila nakikita ang nasa loob niya, ang mga pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso. Maupo ka, iho, sabi nito. Umupo si Gabriel sa isang plastik na upuan sa tabi nito. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Tila pinag-aaralan siya ng matanda. Sabi nila, gigibain mo raw ang aming tahanan, panimula ni Lola Remedios. Hindi ito isang akusasyon, kundi isang simpleng pahayag. It's just business, ma'am, sagot ni Gabriel, bumalik sa kanyang depensibong tono. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Alam mo, iho, dati akong guro. 30 taon. Ang lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, ang pinakamatibay na pader sa mundo ay hindi gawa sa semento o bakal. Ito ay gawa sa takot at kalungkutan. At ang pinakamasaklap, kadalasan, tayo mismo ang nagtatayo ng mga pader na iyon sa paligid natin. Natigilan si Gabriel. Para siyang tinamaan ng kidlat. Ang mga salitang iyon. May nakikita akong malaking kalungkutan sa mga mata mo. Iho, patuloy ni Lola Remedios, ang boses ay puno ng habag. Pareho tayo. Ang pagkakaiba lang, natutunan ko ng buksan ang bintana sa aking pader. Ikaw, tila sa saraduhan mo pa lalo ang sa iyo. Hindi na nakasagot si Gabriel. Naramdaman niyang tila hinubaran siya sa harap ng matanda.
Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang yaman ay walang silbi. Sa harap ni Lola Remedios, isa lang siyang batang lalaking nalulungkot. Dumating ang takdang oras. Ang isang oras niya ay tapos na. Nagpaalam sila ni Sela at sumakay sa kotse. Habang paalis sila, napasulyap si Gabriel sa bintana. Nakita niya si Lola Remedios kumakaway. Habang nasa biyahe, ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat kaysa dati. Hindi na ito ang malamig na katahimikan ng pagkailang, kundi isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi masabi. Hindi na napigilan ni Gabriel. Binasag niya ang katahimikan. Ano ang kwento niya? Tanong niya, hindi tumitingin kay Sela. Nagulat si Sela sa tanong. Sino po? Si Lola Remedios. Tumango si Gabriel. Dati po siyang principal sa isang public school, sagot ni Sela. Hindi siya nag-asawa. Inubos niya ang buhay niya sa pag-aalaga sa kanyang mga pamangkin. Nang magsilakihan ang mga ito at magkaroon ng sariling pamilya, dinala nila siya dito. Hindi na raw kasi siya maalagaan. Wala siyang sariling pamilya na uwian. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Gabriel sa kanyang dibdib. Isang anak na hindi nakapag-alaga. Isang pangakong napako. Bumalik sa isip niya ang mukha ng kanyang ina, malungkot, nag-iisa, naghihintay sa wala. Ito ang unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, na tinanong niya ang isang bagay na personal. Isang maliit na butas. Isang maliit na butas ang nabuksan sa pader na matagal na niyang itinatayo. 2 linggo pagkatapos ng nakakailang na pagbisita sa tahanan ng pag-asa, isang bagong pagsubok ang dumating sa anyo ng isang mamahaling paper bag na nakapatong sa kama ni Sela. Sa loob nito, isang eleganteng bestida na kulay navy blue. Ang tela ay malambot at makinis sa kanyang mga daliri, isang bagay na hindi pa niya nahahawakan sa buong buhay niya. May kasama itong sulat. Wear this. Saturday, 7. Be ready. It's the company's anniversary ball. Walang pangalan, ngunit alam niyang galing ito kay Gabriel. Sa loob ng 2 linggo, halos hindi sila nagkikita o nag-uusap. Umuuwi ito ng hating gabi na at umaalis bago pa siya magising. Ang kanilang pagsasama ay isang kasunduan ng 2 multo na naninirahan sa iisang malaking bahay. Ngayon, ang multo ay nag-uutos. Dumating ang gabi ng Sabado. Si Sela ay nakatayo sa harap ng salamin, suot ang bestida. Isang makeup artist at stylist na pinadala ni Gabriel ang nag-ayos sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bon, at ang kanyang mukha ay may bahagyang makeup na nagbigay diin sa kanyang mga mata. Maganda siya. Ngunit ang refleksyon na nakikita niya ay hindi siya. Isa itong estranghera. Isang babaeng nagpapanggap. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Nakasuot ito ng isang perpektong fit na itim na tuksedo. Ang itsura nito ay tila kinuha mula sa isang magazine. Ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig pa rin ng dati. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, tila sinusuri kung may mali sa kanyang itsura. Good. You look presentable, Anito. Ang salitang presentable ay parang isang sampal. Hindi maganda, hindi okay, kundi presentable. Sapat na para hindi siya maging kahiya-hiya. Lumapit ito. May mga dapat kang tandaan, sabi nito, ang boses ay mababa at seryoso, na parang isang general na nagbibigay ng utos sa kanyang sundalo. Ngumiti ka. Laging nakangiti. Kapag may nagtanong, sabihin mo lang na nagkakilala tayo sa isang business trip. Huwag kang magsasalita tungkol sa tahanan ng pag-asa o sa kahit anong tungkol sa dati mong buhay. At higit sa lahat, huwag mo akong hihiwalayan. Manatili ka sa tabi ko buong gabi. Tumango lang si Sela, naramdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Let's practice, sabi nito. Inilahad nito ang braso. Ilagay mo ang kamay mo dito. Nanginginig na isinukbit ni Sela ang kanyang kamay sa braso ni Gabriel. Ang init ng balat nito ay tumagos sa tela ng tuksedo, nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang braso. Napatingin siya dito. Sa unang pagkakataon, napansin niya kung gaano katangos ang ilong nito, kung gaano kakapal ang mga pilik mata nito. Bigla itong lumingon at nahuli siya nitong nakatitig. Agad niyang ibinaling ang tingin. Now, walk with me, utos nito, at nagsimula silang maglakad sa loob ng kwarto na parang 2 artista sa isang ensayo.
Pagdating nila sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel, pakiramdam ni Sela ay isa siyang munting ibon na napasok sa isang kulungan ng mga agila. Ang lahat ay nakasisilaw, ang mga chandelier, ang mga alahas na mga babae, ang mga peking ngiti. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. O mas tamang sabihin kay Gabriel. At sa babaeng nakakapit sa braso nito. Bumubulong ang mga tao. Naririnig niya ang mga salitang sino yan, nag-asawa na pala siya, simple lang. Gusto niyang magtago. Gusto niyang bumalik sa laundry room ng tahanan, kung saan ang tanging ingay ay ang tunog ng washing machine. Ngunit hinigpitan ni Gabriel ang pagkakahawak sa kanyang baywang. Smile, bulong nito sa kanyang tenga, ang mainit na hininga nito ay nagbigay ng kilabot sa kanyang batok. Pumilit siyang umiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang matabang babae na balot ng diamante ang lumapit sa kanila. Gabriel, darling, bati nito. Hindi mo man lang sinabi sa amin na ikakasal ka na pala. At sino itong napakagandang binibini? Enrique. Chua, this is the wife, Marisela, sagot ni Gabriel. Ang ngiti ay perpekto ngunit kasing peke ng sa lahat. Tiningnan siya ni Emres Chua mula ulo hanggang paa. Marisela. Reyes, hindi ba, sabi nito. Tila may inaalala. Wala akong natatandaang Reyes sa ating circle. Saan ka pinulot nitong si Gabriel, Hija? Ang tanong ay diretsahan at puno ng pangmamaliit. Naramdaman ni Sela ang pag-init ng kanyang mukha. Naramdaman niya ang pagiging maliit. Ito na ang kinatatakutan niya. Hindi siya nabibilang dito. Akmang magsasalita na sana siya, marahil ay sasabihin ang kasinungalingang inutos ni Gabriel, ngunit naunahan siya nito. Pinulot, ulit ni Gabriel, na wala ang ngiti sa kanyang labi at napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa mga taong malapit sa kanila. Didn't just find her, Dimbres Chua. I chose her. She is my wife. At iyon lang ang kailangan mong malaman. Natigilan si Imbres Chua. Namula ito at hindi nakapagsalita. Natamime rin ang mga usisero sa paligid. At natigilan din si Sela. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, proteksyon. Ipinagtanggol siya ni Gabriel. Marahil ay bahagi lang iyon ng pagpapanggap. Marahil ay ginawa lang niya iyon para protektahan ang sarili niyang pangalan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang kamay ni Gabriel na nakahawak sa kanyang baywang ay hindi na parang isang utos. Ito ay parang isang angkla. Umalis sila sa grupo at dinala siya ni Gabriel sa isang tahimik na sulok sa may veranda. Okay ka lang, tanong nito, sa unang pagkakataon ay may bahid ng pag-aalala sa boses. Tumango lang si Sela, hindi makapagsalita. Ang puso niya ay kumakarera pa rin, hindi na sa kaba, kundi sa isang damdaming hindi niya mapangalanan. Pauwi na sila. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay bumalik, ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na ito malamig. Sa sobrang pagod, pisikal at emosyonal, hindi na malaya ni Sela na nakatulog na pala siya. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Sa gitna ng kanyang antok, naramdaman niyang bahagyang nanigas ito, ngunit hindi ito gumalaw para gisingin siya. Nagising ang diwa niya nang maramdaman niya ang isang napakagaang pagdampi sa kanyang buhok. Nagkunwari siyang tulog pa rin, ang mga mata ay nakapikit. Naramdaman niya ang mga daliri ni Gabriel na dahan-dahang inaalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Ang kilos na iyon ay napakabagal, napakaingat. Isang kilos na hindi niya inaasahan mula sa isang taong yari sa yelo. Iminulat niya ang kanyang mga mata nang huminto ang kotse sa harap ng mansyon. Agad na inalis ni Gabriel ang kamay nito, tila napaso. Where here, sabi nito, ang boses ay bumalik na sa pagiging formal. Akmang bubuksan na ni Sela ang pinto para bumaba ng hawakan ni Gabriel ang kanyang braso. Mahina lang ang paghawak, ngunit sapat na iyon para mapatigil siya. Tumingin siya dito, nagtataka. Tumingin si Gabriel diretso sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng malabong ilaw mula sa poste sa labas ng mansyon, nakita ni Sela ang isang bagay na hindi niya pa nakikita sa mga mata nito dati, isang bakas ng pag-aalinlangan, isang kislap ng emosyon na hindi niya mapangalanan. Tila may gusto itong sabihin, ngunit hindi nito mahanap ang tamang mga salita. Ang mga labi nito ay bahagyang bumuka, pagkatapos ay nagsara muli.
Huminga ito ng malalim. Sela, bulong nito, ang pangalan niya ay tila bago sa dila nito. At pagkatapos, sa isang boses na halos hindi marinig, sinabi nito ang dalawang salitang nagpatigil sa mundo ni Sela. Thank you. Iyon lang. Dalawang simpleng salita. Ngunit para kay Sela, ang dalawang salitang iyon ay mas mabigat pa kaysa sa 1,000 papuri. Ang i-thank you na iyon ay hindi bahagi ng kontrata. Hindi iyon bahagi ng pagpapanggap. Ito ay totoo. Ito ay sincero. Binitawan nito ang kanyang braso. Ang init ng hawak nito ay nanatili sa kanyang balat. Bumaba si Sela ng kotse na parang lumulutang. Pumasok siya sa malaking bahay, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang lamig nito. Ang dalawang salitang iyon ay tila isang maliit na apoy na nagsimulang magbigay ng init sa loob ng palasyo ng yelo. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, humarap siya sa salamin. Ang estrangherang nakita niya kanina ay unti-unting nawawala. Ang nakikita na niya ngayon ay si Sela, isang Sela na may bahagyang pamumula sa mga pisngi at isang kakaibang kislap sa mga mata. Isang Sela na nagsisimulang umasa. At ang pag-asang iyon ang pinakadelikadong bagay sa lahat. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Ang yelo sa palasyo ni Gabriel ay unti-unting natutunaw. Nagsimula ito isang umaga. Nagising si Sela sa isang bahay na hindi gaanong tahimik. Karaniwan, ang maririnig lang niya ay ang malayong ugong ng aircon. Ngunit ngayon, may mahinang tugtog ng classical music na nagmumula sa sala. Pagbaba niya, natagpuan niya si Gabriel sa dining table, ngunit sa unang pagkakataon, wala itong hawak na tablet o mga dokumento. Nakaupo lang ito, nakatingin sa labas ng bintana, may hawak na tasa ng kape. Ang mamahaling espresso machine na laging abala ay nakapatay. Good morning, bati ni Gabriel. Simple, ngunit sapat na iyon para mapatigil si Sela sa paglalakad. Magandang umaga, sagot niya, pilit itinatago ang pagkagulat. Pumasok siya sa kusina, at sa isang biglaang kapangahasan, hindi niya binuksan ang espresso machine. Sa halip, kinuha niya ang maliit na pakete ng kapeng barako na dinala niya mula sa Batangas, isang regalong hindi pa nabubuksan. Nagpakulo siya ng tubig sa lumang paraan. Inihain niya ang isang tasa sa harap ni Gabriel. Tiningnan ito ng lalaki, pagkatapos ay sa kanya, may pagtataka sa mga mata. Ano ito? Tanong nito. Kapeng barako, sagot ni Sela. Kape ng mga matatapang. Isang maliit na biro, isang bagay na sasabihin niya kay Mang Tonyo. Agad niyang pinagsisihan. Baka isipin nitong nagiging masyado na siyang komportable. Ngunit sa halip na mainis, kinuha ni Gabriel ang tasa, inamoy ito at dahan-dahang humigo. Sandali itong napapikit. This is different, sabi nito. Strong. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Sela. Kaya mo ba? Tumingin ito sa kanya, at sa isang iglap, nakita ni Sela ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, isang kislap ng totoong ngiti sa mga mata nito. Of course, sagot nito, at uminom muli. Nag-agahan sila ng may kasamang biruan. Mga birong pilit sa simula, ngunit unti-unting naging natural. Ikinuwento ni Sela kung paano ginagawa ang kape sa probinsya. Ikinuwento naman ni Gabriel, sa unang pagkakataon, ang tungkol sa isang business trip niya sa Italy kung saan natikman niya ang pinakamatapang na kape sa buong buhay niya. Sa paglipas ng mga araw, ang mga umagang tulad nito ay nagsimulang maulit. Ang mga pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Minsan, uuwi ito ng maaga at dadatnan niya itong nanonood ng balita sa sala, hindi nakakulong sa kanyang study. Minsan, tatanungin siya nito kung kumusta ang araw niya. Mga simpleng bagay. Ngunit para kay Sela, ang mga ito ay parang mga himala. Ang pusong pinatigas niya, ang pusong ipinangako niyang hindi titibok para sa lalaking ito, ay nagsimulang magtaksil. Baka nga may pag-asa, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Baka hindi lang kontrata ang lahat ng ito. Baka sa likod ng yelo may puso pa rin. Baka ang lalaking nagtanggol sa kanya sa party, ang lalaking nagpasalamat sa kanya, at ang lalaking nakikipagkwentuhan sa kanya tuwing umaga ay ang totoong Gabriel Sandoval. Isang gabi, habang nagbabasa siya sa kanyang kwarto, naramdaman niya ang matinding pagkauhaw. Pagbaba niya, napansin niyang bukas pa ang ilaw sa study room ni Gabriel. Gabi na. Siguradong pagod na ito.
Ang pag-asang namumuo sa kanyang dibdib ay nagtulak sa kanya na gumawa ng isang bagay na wala sa kontrata. Isang bagay na kusa. Kinuha niya ang paborito nitong tasa at nagtimpla ng kape, ang parehong kapeng barako na tila naging tulay na nila. Dala-dala ang tray na may isang tasa ng mainit na kape, dahan-dahan siyang naglakad patungo